Atong oras makigsunan sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, alas 8:15 na sa Kabuntagon. Anayin ka mong nagpamina makigsunan ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Adlaw nga Huwebes karon makigsunan Agosto 6, tuig 2026. Kini ang yung higalag-alagad sa kahanginan na Ruel Bugno sa atong kauban. Across the board sa Master Control, atong Technician on Board Engineer Nuki Parado hangtod kita sa alas 9. Okay, atong testingan pagdawat og mga pasiyo ng impormasyon sa atong mga kaubanan. Okay, let's try this again. Take 2. Okay, para karong nga buntag atong sugdan gikan diha sa Radyo Pilipinas Borongan, maupay nga aga Ate Daisy Lalosa Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Ate Daisy, good morning. Yes, otro magandang morning, Ruel. Kumusta ito natin signal? Okay na ba? Loud and clear. Ate Daisy, go ahead. Okay, thank you. Alright, mapay na lang kay makakagdero-diretso kita, no? Ito natin naman program pa na Thursday nga edition. Itong taramdan, Good Morning Eastern Visayas. Iyan ang August 6, 2026. So, Huwebes na kita nga adlaw. Ngan ba, no, bay niton pagtagapanahon, didi naman ha, syudad dito na Borongan, in Badaw, ano, tikanghan, ikapera na ini kadlaw, ikalima kadlaw nga, bagay iton summer, iton amon panahon. So, mag-ikmat, ano, iton aton mga kasangkayan dida, nga adya field ito na trabaho labi na bisan pa ito na ada iton mga may adalindong ano pero exposed lagi hapon iton mapaso nga panahon irot ka man no, stay hydrated nga na iyon dapat may ada kita mga protection nga na samtang amo naman pag taga kuryente may ada sked nga power interruption yan ang alas 9 nga diton kalauna hiton kulop dididapit hiton poblasyon area hiton syudad hit Borongan barangay Sungko part la hiton barangay Sungko Balod Kalingatnan Surok, San Mateo, San Andres, Campisao, and parts iton Ukab, Suhutan, Kalikuan, Siha, San Jose, San Gabriel, ngan Borongan. Pero diri affected iton na istasyon, ano iton aton operation diri naman ha Radyo Pilipinas, Borongan. Hatubig, waray abison water interruption, iton Borongan Water District, ngan so far, para ito naman pasi orden, nagpapabilin nga mahimyang iton sitwasyon habugos nga Eastern Samar. Nga na headlines iton mga balita na hikay iton Radyo Pilipinas para inangadlaw, ay larom iton supervision ito na amon station manager Ate Ruth Rivera Abunda di naman ha technical akon kaupo dira Chief Tech Joey Policarpio ngan engineer Alquin Baldonido. So ha headlines iton mga balita para inangadlaw. Siyahan Governor Ivardoni nag-turn over hinbago nga patient transport vehicle ha Taft District Hospital. 9 million pesos sigin alukar para ha renovasyon ha nasabi nga hospital. Pagsuporta school-based feeding program pagdudumaraan ngan first barangay rescue jamboree upod haton gintratar han liga meeting didi syudad han Borongan. Samtang siyam nga pasahero taluwas nga nasagop katapos malunod an ira siya sakyan nga pump boat habung to naman han Dolores. An detalye namon balita Ruel amon ipapadangat sa second half at taramdan Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dabo nga salamat Ate Daisy Lalosa Bilizar para sa imong mga pasyo ng impormasyon for today. Okay, dito na maglangan mo daw to sa taglaing kauban no diri punta sa pikas nga bahin sa Samar. Okay, diha sa Radyo Pilipinas Kalbayog, maupay nga agaliwat kan station manager Hinaro Navilon. Okay, atong dawaton good morning kanimo da Charmaine Perito Balvez. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Charmaine, maupay nga aga. Yes, maupay nga aga, Kuya Ruel. And maupay nga aga sa Bugos ng Pwersa San RP Sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Good morning, liwat sa sister station. Radyo Pilipinas Borongan kan Ate Daisy Bilizar ngan sa Bugos ng Pwersa sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning sa aton partner sa Academe sa VSU DYDC FM kan Ate Mikay Gongora ngan sa Bugos ng Pwersa sa pagpanguna ni Dr. Cristina Gabrillo. Ngan sa aton igka si PCO, good morning Sir Bong.
Ang sa bugas nga pwersa sa pagpanguna naman ni Regional Head Rian Arento sa PIA Eastern Visayas. And din sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navilon, ako ang iyong makakaupod Charmaine Perito Balvas. Ang kaupod gihapon naton sa Master Control si Engineer Rezano Barandino. Siyahan, update sa kamutangan sa panahon din sa syudad sa Kalbayog. Temperatura sa 28 degrees Celsius pero lauman paghihapon may adasin pagtarahiti o pagkidlat tungod inisan may ada bagyo nga tropical storm may pero di man kita apektado din sa Kalbayog direkta nga naapektuhan. Pero tungod sa southwest monsoon o habagat naging pakusog pa sini nga bagyong Maymay, posible ini nga mga pagtarahiti o pagkidlat dinabi yan nga kulop o gabi. Sanit diri gihapon kita malimot pagdarasan aton payong o kapote labi kun magawas kita sa aton mga panimalay. Update sa pagtagatubig Kalbayog Water Company Incorporated. So far, in waray gingawas nga water interruption. Normal po ang operasyon san era serbisyo. Update pagtaga kuryente sa Malco 1, waray liwat gingawas nga scheduled power interruption o nanuman nga service advisory. Ano sa nga update sa Tanday Festival, Charter Day Celebration san probinsya san Samar, so niyan na ini nga kulop alas 2. Bubuhaton ang Tandaya Festival King and Queen Costume Competition Fashion Show. Sugad man ang Grand Coronation Night, yan na ini maabot Domingo, August 9. So ginibitaran aton mga samarnon nga magpartisipar kita. Hilngon naton ini. Suportaran na naton mga kandidata. Aton mahibaroan kung sinon magiging sunod nga mutiyahan summer para sa niya na tuig 2026. And para naman sa mga balita nga naandam din sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Human Rights Advocacy ginparigon sa Parana Samar. Shellfish ban sa Irong-Irong Bay gintanggal na. Ngan LGU Katubig, kumarawat 40 million pesos tikang sa Upapro. Ang detalye igsusunod sa second part sa natong programa, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Charmaine Perito Balvez sa imong nga mga pasyo ng impormasyon for today. Diretso ta. Diha usab sa dakbayan sa Baybay. Atong dawaton sa pikas linya maupay nga aga. Good morning nimo diha Mikay Lagungora. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Mikay, good morning. Well, oo, good morning. Maadjong buntag diha apod sa Southern Leyte og sa kinatibukang pwersa sa Radyo Pilipinas sa sugod. Maadjong buntag maupay na aga gihapon sa Radyo Pilipinas Borongan og kang Ma'am Daisy Belizar. Maupay na aga sa atong kaubanan po diha sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Pinagi kang Ma'am Charmaine Balvez. And of course, atong kauban pod sa PIA Southern Leyte, Sir Bong Pedalino, maadjong buntag, sir. Og sa tanang nagpaminaw nato karon across the region and sa bisan asang dapit, maparadyo man via Facebook Live sa makausap pa. Good morning, maadjong buntag. Sa ngalan sa station, Dr. Cristina Brillo, Radio Engineer Sean Gonzalo, kinisim kay Alagora. Yung uban sa DYD sa FM karong Webes kay Rishon atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Alang sa atong mapas unang impormasyon sa atong update sa panahon mga higala. So partly cloudy gapon ta diri ang atong panahon. Medyo mahangin-hangin ang atong nasinati karon dinhi sa dakbayan sa Baybay, especially diri sa VSU apan malimuot mahangin-hangin pero alimuot gihapon ang atong nasinati karon nga panahon. So ang temperatura maximum ana 30 degrees Celsius mga higala. And di gihapon ta kumpiyansa kay base nunya og muulan, so dapat always bring with you your umbrella or any protection shawl and raincoat, and we also need to drink plenty of water para stay hydrated mga ka-DYDC and mga ka-Good Morning Eastern Visayas and sa laing bahin sa laing minudanong pahibalo so far. Walay bag-ong pahibalo gikan sa Baybay City Information Office ingon man diri sa atong tunghaan VSU. Ako lang balikon pud ang atong
SOB, student onboarding on Monday and Tuesday, August 10 and 11. Take note kung unsa mga faculty na belong and kung sa day 1 and day 2 ba ang inyong faculty student onboarding sa specific or respective ninyo nga faculty or college. And sa atong tubig naman, walay abiso from Baybay City Water District and ang atong Leco 4, wala usay abiso. No? So kagahapon na kasi kita og kalit nga or emergency power interruption apan wala pa ay feedback ang NGCP kung unsa ang rason niini. So abang-abang na lang ta and mahimong kitaon na lang po ninyo sa Leco 4 nga Facebook page. Sa peace and order, generally peaceful lang itong dakbayan sa Baybay and padayon ang police presence and visibility sa nagadaiyang lugar, no? Para kini actually kuani ka ng kabahin ni sa PNP's Intensified Crime Prevention and Public Safety nga inisyatibo. And so far mga higalap, mawala man kato ang atong mapasiw ng impormasyon alang sa mga balita nga nakalap. VSU Philroot Crops gipasi og daang modernong teknolohiya ug pamuhunan sa ube sa Agriventa 7 sa Zamboanga. VSU Agronomy nagpaligon sa extension program alang sa mga mag-uuma sa Albuera, Leyte. BFP ug VSU nagpaligon sa koordinasyon alang sa fire safety ug emergency preparedness. At ang iyang dugang detalye niini sa second half na itong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Mikaela Gongora sa imong mga pasyo ng informasyon for today. Okay, karon ato nang isunod ang line pa natong kaubanan. Excited nako sa trivia ni sa atong kauban for today. Oo. For the first time, makaparticipate ko ani. Okay, atong dawaton gikan sa Philippine Information Agency Southern Leyte. By the way, good morning sa atong regional head si Sir Rayan Arinto. Okay, yung buntag kanimo na Sir Bong Pidalino. Good morning, Eastern Visayas. Sir Bong, good morning. Atong buntag kanimo diha kaubang Roel Bugnos sa radio station DYSL Radio Pilipinas diha sa Sugod. First time gini nga nagauban ta nining higayon na karon sa Thursday edition sa atong pagpakiguban. Diligent pa nga ako maka-appeal na nawahi ko pag-open sa link. Anyway, the show must go on. May buntag sab diha sa atong mga kauban sa buhat, ka-PCO sa DYS Radio Pilipinas Bulungan, Ma'am Daisy Paler. Paler naman, bilis. Naon sa man ito na Paler man. Ma'am Daisy Bilesa, no? Kauban ako sa advisory group. Regional lang iya ang ako diri sa province. Ingon man, good morning ni Ma'am Charmaine Perito Balbes sa DYOG Calbayog. May buntag ma'am. O sa atong ka-akadim nga kauban si Ma'am Micaela Gongora. Sa majong buntag na itong tanan diri sa Dakbayan sa Masin. Nag-init ang panahon apan matagaron og unya mo sa limbong gihapon kining mga naglupad-lupad nga mga dagop no nagapoy chance nga lagmit mo ulan apan man tagdi lang mo wala kan mo uwan kay ang mga kalihukan diri sa ika-26 nga charter day nagapadayon kagahapon dahil lumbag bugsay sa mga sakayan bisag bawd gisungason gyud ang bawd o dihay mga ning daog o mo manang lumba na poy na pilde sa Pikas Bahin na karong gabi magsugod ang nobena kay kining buwan sa Agosto duha may selebrasyon ani ang charter day o pista po sa Pasin karong Agosto 15. Unang adlaw sa nobina unyang gabi diri sa Our Lady's Assumption Parish Cathedral. Samtang sa sitwasyon sa kuryente, mura magway abiso ang taga-Suleco atong gitan-aw ang ilang Facebook page. Wa man sila paibaw nga dunay ilang scheduled power interruption. Maayon ta kay padong nadawata sa mga dagkong kasaulugan karong bulana. Sa kahapsay kalinaw, mao gihapon routine ang gihimo sa mga kapulisan na nakop anang mga dagpunon, nagsubay anang mga subayonon sa atong katalingban nga lagi mga balungon buaw. Okay, dito maglangan no kay maglangan-langan oras adita sa giatangan ni Roel nga. Atong trivia. Panahon karon sa mga reyna dito sa Europa o kini nahitabo sa labing unang higayon sa kasaysayan. Kasagaran sa mga monarkiya sa Europa pag dumalahon man og hari apan karon
posible nga reyna na ang mo dumala, gitawag na sila og queen regnant, mga babae nga mosunod sa trono sa ilang kaugalingong katungod dili kay gumikan sa kaminyoon. So mo jud na ang reyna dito, no, maminyo kag anak sa hari, mahimo ka reyna, pero first time in history anak sa hari ang mosunod. Sa Spain pananglitan si Princess Leonor, sa Belgium si Princess Elizabeth, sa Netherlands si Princess Katarina, sa Norway si Princess Ingrid, o sa Sweden si Crown Prince Victoria. Sa nangaging katusan ka katuigan, mga lalaki nga maguwang apan karon giutro na pinagi sa legal nga mga pamagi bisag kinsay unsay sex sa kinamaguwangan, mababae man malalaki, mahimo nang mosunod sa trono. Ang nakatalag sa ini kay kining mga taliabot nga rin mga patanon pa. Nangandam na pagayo sa taliabot nilang kaakuhan. Na ay misud og military training, na nagrepresent sa ilang nasod sa global stage, na asay nagtuon og politics, history, diplomacy, law o public service. Sa lagtod pagkasultin nangandam. Dili sa Pilipinas, nasabtay Queen. Ilabi na sa natad sa pognat sa kusog si Queen Alex Ayala. Gikonsider na siya nga queen. So atong i-celebrate ko na iyang kadaugan. Number 140 siya last year sa pagsuod sa tennis. Karon pagdaog niya dito badala sa Washington DC, number 20. Ugma, ari nasab siya sa Canada Open. So atong ipanginaot nga magpabilin kining winning stint sa atong queen dinhi sa Pilipinas, si Alex Ayala. Okay, arita sa itong headlines. Provincial PNP Advisory Group nagpahigayon og labing unang outreach program sa Barangay Pinaskuhan ng Dakbayan sa Maasin. Samtang LGU Libagon nagpahigayon sa Uplift Program Batch 2 Payout. Kana mo itangan sa atong mga kaigsunan tigpaminaw, inigbalik sa ikanang bahin ng atong tulmanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dengan salamat Sir Bong Pidalino diha sa Philippine Information Agency kun PIA Southern Leyte. Samtang diri sab kita sa Radyo Pilipinas sugod no sa kasamtangan ng atong dagan sa panahon dire. So far sa gikaingon na ni Sir Bong no, mainit man ang atong adlaw nga Huwebes. Nga ni kagabi medyo hangin-hangin man to pero nakita ang gyapon nato ang mga bito no. So we are hoping nga okay ra ang atong panahon karong adlaw nga Huwebes. Kaya medyo nang makapahuay-pahuay sad tani ining pipila na sad kaadlaw nga mga pag-uwan ano. So hopefully okay ra ang atong panahon for today. Sa atong kuryente, hopefully matutong yung Sir Bong, hopefully makapahuway ta ni ining mga power interruption. Pwede na lamang natong mga unscheduled kay medyo murag daghan gyud. In some areas no naagyo yung mga sigi og kining kapaong ang kuryente kay sa bisan unsa na lang rason sama na lang tumbahan diha og lobe, na ay mga unsa pa na diha no nga kining mga vegetation nga mga related nga mga power interruption. So para pud sa again no atong ipanawagan pirmi og naay mga power interruption sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar o i-report dayon na sa Suleco aron nga maalerto po na sila and mahatagan po og igong aksyon. Sa atong tubig so far okay raman po ang atong Sugod Water District. So reminding lang gihapon sa atong mga konsumidor nga mabayad jud pirmi aron dili maputla no. Sa ato pong telekomunikasyon gawa sa katong nahitabo ganina no. Okay raman pod ang atong kanang internet connection dire wa man po yung mga announced nga mga fiber break o unsa pa man diha. Okay, atong oras sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko alas 8:34 na sa Kabuntagon. Uga para usab sa atong mga headlines sa karong adlaw nga Huwebes, Agosto 6, 2026. Southern Leyte Provincial Caravan malampuson nga gipahigayon sa lungsod sa Malitbog. DSWD Secretary Rex Gatchalian ikatakdang mobisita sa Dakbayan sa Maasin. Local government units sa Limasawa, Southern Leyte nakikiusa sa National Disability and Disability Prevention and Protection Week. Samtang 29 ka mga senior citizens sa Libagon makarawat og 20,000 nga cash incentive. Ang dugang detalye na makagsunan og uban pa atangis sa second half ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Good
morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:36 na sa kabuntagon. Og karon mga kaigsunan, ato nang sugdag pagdawat og mga balita para karong nga buntag. Buena mano na to for today. Atong dawaton ang DYES sa pinagi ni Ate Daisy Lalosa Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, otro magandang morning, Ruel. Nga naadinaan na siyahan han detalyong balita na hikayin Radyo Pilipinas Borongan para na naman nga huibis nga daw August 6, 2026. Governor Ivardoni nag-turn over hinbago nga patient transport vehicle at Taft District Hospital. 9 million pesos igin alukar para renovasyon hanasabi nga hospital. Adi ang detalyehan report tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-turn over Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Ivardoni hinbago nga patient transport vehicle PTV nga duha Taft District Hospital TDH agud mapakusog ang kapasidad han ospital hapag-responde ha mga emergency case sa bungton Taft nga mga paghigra ni nga lugar. Durante ang turnover ceremony, igin sumatliwat han gobernador ang pag-alukar 9 million pesos nga pondo para renovasyon han ospital nga ipapatuman hini nga tuig. Hanasabi nga pondo, 3 milyones pesos ang igagahin para pagpaupay han electrical system han building, samtang 6 milyones pesos naman ang para renovasyon han atop. Sumalakan Governor Ivardoni, sisiguruhon niya nga may igo nga pondo para makinahanglanon nga renovasyon nga iba pa nga panginginanglan han mga pampubliko nga ospital nga ginpapadalagan han probinsyal nga gobyerno han Eastern Samar hati arabot nga budget season. Haya acceptance message nagsaring Taft District Hospital Chief of Hospital Dr. Maria Melissa Delira nga ang bago nga PTV nagpapakitahan kumon nga katuyuanan han probinsyal nga gobyerno nganhan mga empleyado han ospital hapag pauswag han serbisyo hapan lawas. Nagsaadliwat hiya nga sisiguruhon ang husto nga paggamitan sa rakyan para emergency transport han mga pasyente han Taft District Hospital nganhan mga residente han Eastern Samar. Ang Taft District Hospital in may kapasidad nga 25 kahigdaan nga nahimumutang hawalo nga inpatient rooms. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Dahan nga balita, dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Human Rights Advocacy ginparigon sa Paranas Samar. Pamatian tan detalye, matikang kan JM Sumino. Ginparigon ng Human Rights Advocacy pinaagi sa seminar nga ginbuhat sa Hulyo 30 tuig 2026 sa Kirigtaan Hall sa Paranas, Samar. Ang aktibidad na ginmanilampuson didasan pagbrublig sa Local Government Unit Paranas ngan Commission on Human Rights or CHR Region 8 nga ang panuyo amon pagpakusog sa kapasidad sa mga personales sa lokal nga gobyerno sa Paranas sa pagduso, pagproteher ngan pag-undong sa tawhanon nga katungod pinaagi sa pagtukod nga epektibo nga pagpadalagan sa Human Rights Action Center or HRAC sa munisipyo nga level.
Tinambong si Raparanas Municipal Mayor Elvira Babalcon ngan Municipal Administrator May Derby Babalcon nga nagpaabot sa mensahe paghatag doon sa importansya sa pag-ungay sa prinsipyo sa human rights sa pagserbisyo sa publiko. Sa Rajona Marie Ranes ng Joseph Ruel Obrino, Information Officer sa Region 8 ang nagsarbi nga resource speakers sa naktibidad diin ginpakilala ni Ran Commission on Human Rights, ginlatag ang pundasyon sa human rights, patiluwat ang mga buruhaton ng mga responsibilidad sa HRAC para mas masabtan ang importansya sa human rights sa kada adlaw nga kinabuhi sa tawo. Nagtapos ang aktibidad sa open forum diin gintagan higayon ng mga partisipante pagpakiana ng paginsayod kung paanano maaplikar ang makatawo nga pagserbisyo sa lokal nga pangobyernuhan. Ang mga aktibidad nga sugad sini nagpaparigon san kaseryoso san LGU Paranas ng Commission on Human Rights pagtukod san aktibar ngan makatawo nga serbisyo publiko nga nagbabantay san dignidad ngan kaupayan san mga mulupyo san Paranas. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damang salamat sa imo report, JM Sumino. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, VSU Phil Root Crops gipasi og ang modernong teknolohiya ug pamuhunan sa ube sa Agriventa 7 sa Zamboanga. Ani ang detalye sa akong report. Nagpadayon sa pagpaligon sa industriya sa ube ang field root crop suman kini mipakigbahin sa Agriventa 7 side events naghimo isip kabahin sa mas dako nga Agriventa 7 sa Dakbayan sa Zamboanga. Atol sa mong kalihukan, gipresenta ni Director sa VSU Field Root Crops Marlon Tambis ang pinakabagong mga teknolohiya alang sa produksyon sa ube ug ang resulta sa investment analysis nga nagpakita sa potensyal sa maong industriya isip usa ka mapuslanong agribusiness. Gipailaw sa DIA ang Sustainable Ube Industry Development Framework, usa ka komprehensibong giya nga nagtumong sa pagpalambo sa research ug innovation, malungtanong produksyon, pagpalapad sa merkado ug mas ligon nga kolaborasyon tali sa mga stakeholders sa industriya. Dugang paniya, importante nga ang pag-uswag sa industriya sa ube dili lamang magpunting sa pagdugang sa produksyon, kundi usab sa paggamit sa modernong teknolohiya, pagtataas sa kalidad sa produkto ug pagpaligon sa koneksyon tali sa mga maguma, processors, negosyante ug mga institusyon aron masiguro ang malungtarong pagtubo sa industriya. Atul sa diskusyon, mipakigbahin usab ang mga representante gikan sa Ube Kings ug Purple Yam Homemade Cakes and Pastries diin ilang gipaambit ang ilang quality specifications alang sa presko ug processed nga ube ingon man ang nagbag-o nga panginahanglan sa mga konsumidor. Gipasi ug danilang kinahanglan magtinabangay ang mga producers sa industriya aron ang pamaagi sa produksyon, kalidad sa produkto ug paggamit sa teknolohiya motubag gayud sa nag-uswag nga panginahanglan sa merkado. Gipakita usab sa mga forum nga ang maayong koordinasyon tali sa research institutions, pribadong sektor ug mga maguma maoyawi aron mapadayon ang kompetisyon sa industriya sa ube ug mapalapdan ang mga oportunidad sa lokal ug international nga merkado. Ang masayran ng Agriventa 7 nga giorganisar sa Department of Agriculture Region 9 sa pakigtambayayong sa City Government of Zamboanga gihimo sa KCC Mall East Wing. Naglangkop kini sa temang Cultivating the Future, Empowering Agripreneurs Through Innovation and Market Access nga tumong sa pagpakita sa nakalain-laing produkto sa agrikultura o pangisdaan gikan sa mga kooperatiba sa mga maguma, mangingisda ingon man sa micro, small ug medium enterprises. Gipaligon sa niini ang market linkages o gipasiugda ang mga oportunidad sa pamuhunan alang sa mga nagtubok pa nga agricultural commodities sa rehiyon. Nakip sa mga nagunang kalihukan sa Agriventa 7 ang trade fair o exhibit, investment fora, market linkage activities, business-to-business meetings, seminars ug networking sessions nga nagtubong sa pagpalambo sa agribusiness o pagdasig sa mas daghang pamuhunan sa sektor sa agrikultura. Ang mga balita na hikay kauban ng Field Root Crops gikan sa VSU DYDC FM, Micaela Gongora. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang pangkalambuan, malampusong gihimo ang pinakaunang Community Outreach Program nga gipasugdahan sa Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development (PTD) dito sa Barangay Pinaskuhan, bukidang barangay ng Dakbayan sa Maasin sa miaging simana Hulyo 28. Ang nasing kalihukan nagtimaan sab pagsaulog sa ika-31 katuig nga Police Community Relations Month uban sa tema sa Bagong Pilipinas
ugnayang pulis at mamamayan tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan. Pipila ka sakop sa kapulisan sa probinsya o sa syudad ang mitunga sa maong dapit, dala ang mga school supplies, hygiene kits, mga snacks nga pagkaon o printer alang sa pinaskuhan elementary school o kini gidawat ni Caston Mulliet ang principal sa maong tunghaan. Tanang 71 ka mga pupils gikan sa grade 1 hangtod grade 6 ang malipayong nagsipagkadawat matag usa sa mga nahisgutang mga butang og nabusog sa gihatag gyapon-apod nga burger og spaghetti. Lakip sa maong outreach program ang hamubong lecture kabahin sa child safety o anti-bullying ingon man crime prevention. Diasap ang taga Philippine Statistics Authority nagtanyag sa ilang serbisyo ilabi na ang bahin sa PhilSys registration ug uban pang mga kalihukan sa ilang buhatan. Sa iyang hamubong mensahe sa ngalan ni PNP Provincial Director Police Colonel Raimundo Graveles, si Police Major Aldous Rua misilsil sa alimpatakan sa mga kabataan o sa mga naminaw ng mga ginikanan nga ang pulis amigo sa tanan ug nga kini tig panalipod sa katawhan andam sa kanunay mutabang. Iyang giahwag mga ginikanan nga dili na nila hadlokon ang mga kabataan nga naay pulis. Ilabi na kung gusto nila disiplinahon ng bata, niya pa saman hinuon ng pulis sa mga wakwak nga gipang hadlok. Samtang si punong barangay Rubilinis Canyo nagpadayag og dakong pasalamat nga napilian ang iyang barangay sa gihimong outreach program sa pag-PTD o sa PNP. Ingon man sa mga butang nga gipanghatag sa mga kabataan diha sa maong tunghaan. Gikan diri sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa mga balita gikan diri sa Radyo Pilipinas Sugod, Southern Leyte Provincial Caravan. Malampos ang gipahigayon sa lungsod sa Malitbog. Para sa dugang nga detalye, ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Miabot sa lungsod sa Malitbog ang Service on Wheels sa probinsyal nga kagamanan sa Southern Leyte, pinaagi sa gipahigayong Provincial Caravan sa covered court sa Barangay Tigbawan 1 kaniadtong adlaw nga Martes, Agosto 4, 2026. Dili mo minos sa gatusan ka mga residenteng Malitboganon ang nakabenepisyo sa nagkadayang libreng serbisyo nga gidala sa nagkadalayang departamento sa probinsya. Personal nga mitambong sa mga kalihukan si Gobernador Damian Mercado, diin gipadayag niya ang iyang pasalamat sa mga Malitboganon sa ilang mainit nga pagdawat sa mga programa. Sa iyang mensahe gipasalig sa gobernador nga ang kagamhanang panlalawigan nagpabilin nga lig-on sa ilang tumong nga mapalambo ang panginabuhi ug kaayuhan sa matag Southern Leyteño pinaagi sa mga mapuslanong programa ug pulisiya. Kauban sa gobernador sa mga kalihukan ng mga membro sa sangguniang panlalawigan ug ang mga opisyal sa local government unit sa Malitbog sa panguna ni Municipal Mayor Kenneth Oben. Lakip sa mga misalmot ug nagbutang og mga booth mao ang Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Health Services Office, Provincial Agricultural Services Office, Provincial Veterinary Services Office, Legal Office, Provincial Environment and Natural Resources Office, o guban pa nga mga buhatan. Pinaagi sa Provincial Agricultural Services Office na apod-apod ang mga liso o mga pananom ingon man ang Marine Pack alang sa mga benepisyaryo sa mga dapit. Nagpahigayon usab ang Provincial Health Services Office og libre nga konsultasyon sa medical ug dental sulod sa ilang booth, samtang ang Provincial Veterinary Services Office nang hatag og mga tambal ug bitamina alang sa mga binuhing kahayupan ug mga mananap sa mga residente. Balita gikan sa Provincial Government sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Anatun oras, mga kasangkayan, mayada na lang kita 11 minutos antes an alas 9 haaga. Ganduga nga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan. Pagsuporta ha school-based feeding program. Pagdudumaraan nga first Barangay Rescue Jamboree, upudan ginratar haton liga ng mga barangay meeting didi syudadhan Borongan. Ang detalyahan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report.
Ay kinabulan nga Liga ng mga Barangay Borongan City Chapter Meeting ang pinangunahan ni ABC President Jenny Barbie ang gimbuhat na Liga Building Hall ang Government Complex sa Barangay Campis sa Ciudad ng Martes, Agosto 4. Apunan magkintratar hingalan the meeting ang pagparigon na Nalimbe Resolution number 2026-0801 nga ang titulo establishing of the official Liga ng mga Barangay Borongan City Chapter Group Chat as the primary digital communication platform for all members of the Liga ng mga Barangay and adopting policies governing its use. Ginpatapod liwat ang mga punong barangay tunulos nga pagsuporta ay papatuman nga school-based feeding program and schools division na siyudad ng Borongan giginsayo ni Mrs. Teresa Amidar, school nurse and schools division ng SBFP and programa DepEd nga inisyatiba ng gobyerno nasyonal nga maghahatag hinat meals of nutritious food products sa mga undernourished nga learners kundiin por luminos 3 meal nga makabataan tikangan 51 nga mga eskwelahan dibisyon at doon makakabenepisyo nga programa nga mahagos in 200 dias ang implementasyon. Samtang ginsayo liwat haliga ni Ms. Judy Duculan ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 kaupadan mga kawanan City Agriculture Office at doon gindudumara nga balidasyon ang National Register System for Farmers and Fisher Folk. Ginpahamtang liwatan City Disaster Risk Reduction and Management Office ipinagikan Local Disaster Risk Reduction and Management Officer Mr. Aldrin Abunda at doon pagdudumara ang first Barangay Rescue Jamboree Siyudad yan ang bulan ni Agosto nga papartisiparan ng mga kaapid Barangay Emergency Response Teams of BIRDS. Gintalaki liwat na liga ang Borongan City Police Station ang updates ang gindudumara hini nga Barangay Peacekeeping Action Teams sa BPATS training para it mga barangay tanod dan sa 61 nga mga barangay han siyudad. Nanigin sayo liwat ang mga punong barangay ni City Tourism Officer Nel Alejandro Pinarog ang magiging partisipasyon ng liga ang mga aktibidades kasumpay ti arabot nga selebrasyon at fiesta siyudad sunod nga bulan ni Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang imo report, Engineer Sok Aberia, ang katapusan nga balita tikang di Radyo Pilipinas Borongan, usa nga pump boat na lunod ha kadagatan han Dolores, siyam nga pasahero taluwas nga nasago pa. Taluwas aton siyam katao kasang gabi ito nga daton madagmit nga pagresponde han Philippine Coast Guard ngan hadton mga residente katapos malunod din sa nga direhistrado nga pump boat ha kadagatan nga sakopan Barangay 12 Dolores Eastern Samar. Naitabo ang insidente mga alas 7 han gabi samtang nagbibiyahe na sabi nga pribado nga sakayan nga may ada siyam nga pasahero. Hailaro man pamumuno ni Captain Alvin Dalagia, Commander han Coast Guard District Eastern Visayas, madagmit nga nag-deploy hintawhan aton Coast Guard Substation Dolores hapakig binuligay han Coast Guard Eastern Samar agud maghatag hin madagmit nga responde. Ang iba nga mga sakay ang minakalangoy ti pakadto baybayon habulig aton mga residente han lugar samtang madagmit liwat nga nakuha aton nalunod nga sakayan nga ito naman hantabi. Waray na ipatik nga naawat ang kinabuhi o nagantos in grabe nga samad ang mga nakataluwas nga pasahero. Kasumpay hini, nagpapahinomdom iton Coast Guard District Eastern Visayas sa publiko may tungod iton kataluwasan ha dagat o maritime safety. Siyahan aton pagsiguro nga nakarehistro nga naada maupay nga kondisyon ang sakayan ha dagat antes bumiyahe. Ngan panginano haton sitwasyon hiton panahon ngan sugad man hiton balod samtang diri pa nabiyahe ngan adton kinahanglan nga pagsulot iton life jacket ngan sundon adton mga patakaran ha seguridad ha kadagatan. Kasumpay hinip padayon liwat nga nagaaghat aton Philippine Coast Guard ha publiko nga maging responsable ha pagtabok o ha pagbiyahe ha kadagatan agud malikyan adton sugat nga insidente. Ngan Beno Ruel dinhi namon tinatapos ang partisipasyon ng Radyo Pilipinas Borongan hapan Huwebes nga edisyon han taramdan Good Morning Eastern Visayas. So ngaran nito na amon Station Manager at Rus Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel, Boboy Robin, Chief Tech Joy Policarpio, nga nako naging kapartner didi Engineer Alquin Baldonido, ini Daisy Lalosa Bilizar, nasa ring da mga salamat, and yung pakigusama upay nga aga, and good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Katapusan nga balita dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, shellfish ban sa Irong-Irong Bay, Samar, gintanggal na. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report.
Gintanggal na ang shellfish ban sa Irong Bay Samar kahuman magnegatibo sa toxic red tide ang mga shellfish meat samples nga nakolekta sa lugar base sa pinakabag-o nga shellfish bulletin nga gingawas sadtong Agosto 5. Samtang nagpapabilin pagihapon ang shellfish ban sa Matarinaw Bay sa Eastern Samar lagip ang General MacArthur, Kinapundan, Hernani ug Salcedo sugad man sa coastal waters sa Isla San Biliran kahuman magpositibo sa red tide toxin ang mga shellfish meat samples sa nasabi nga mga lugar. Gindidiri pagihapon ang pagkuha, pagkaon o pagbaligya sa nga tanan nga klase sa shellfish ngan asitis o alamang tikang sa mga apektado nga katubigan. Pwede naman kaunon ang mga isda, pusit, hipon ug alimango tikang sining mga lugar basta siguraduhon nga presko o gintanggalan sa lamang loob sugad sang tinai ngan hasang ngan huhugasan sang tiupay gamit ang running water. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 4 minutos na lang nagpapabilin ang tismag alas 9 na aga. Dinhinaluat ang tatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Damo nga salamat sa naton tagkontribuer balitas, JM Sumino, nakaupod naton sa Master Control, Joaquin Makasling, ngan sa ngaran sa naton Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako ang iyong nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa katapusan nga balita, gikan sa DYD sa FM, VSU Agronomy nagpaligon sa extension program alang sa mga mag-uma sa Albuera, Leyte. Ano ang detalye sa report ni Ray Bael. Nagpadayon ang Visayas State University kan VSU sa pagpaliguan sa extension program niini. Pinaagi sa pakigtambayayong sa lokal nga panggamhanan sa Albuera ni atong Agosto 4, 2026 aron mapalambo ang sektor sa agrikultura. Bibisita ang mga propesor sa Department of Agronomy sa VSU sa naasoy nga municipality aron i-representar ang mga extension proposal nga nagtutok sa pagpalambo sa teknolohiya sa pag-uma ug nagpataas sa ani sa mga mag-uuma. Kabahin usab sa maong pagbisita ang pakigpulong sa Office of the Municipal Agriculture din gipadayag sa lokal nga panggamhanan ang ilang tinguha nga makigtambayayong sa VSU alang sa pagpatuman sa mga programa nga makabenepisyo sa sektor sa agrikultura. Ang maong inisyatiba kabahin sa padayon nga paningkamot sa VSU sa pagdala sa kahibalo, panuki-duki og extension services ngadto sa mga komunidad aron mapalambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma. Gikan sa VSU DYDC-FM, Ray Bael, student intern. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Ray Bael og din hinausab na tapos ang among partisipasyon temporaryo na kaming manamilit sa ngalan sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Goncorao. Daghang salamat sa atong news contributor Ray Bael, student intern ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin, malampusong gihimo pagkalunes Agosto 3 sa Department of Social Welfare and Development, tinambayayungan sa local government unit sa Libagon, pinagi sa ilang Municipal Social Welfare and Development Office ang Uplift Program Batch 2 Cash Assistance Distribution diha sa Barangay Kawayan Gym. Diha 145 ka mga beneficiaries gikan sa mga barangay sa Gakat padong sa Punta ang nakadawat kadausa sa ilang unang first cash grant nga 2,000 pesos ubos sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program. Ayuda sa nasudnong pangagamhanan nga ihatag sa unom kasunod-sunod nga bulan. Ang unang batch gihimo pagka Hulyo 22 nga dihay 23 ka mga beneficiaries. Sumala pa sa taho sa social media page sa MSWDO Libagon. Nagunang katuyuan sa Uplift Program mao ang paghatag og tukma sa panahon nga financial assistance sa tabanganang mga pamilya, pagtabang kanila pagsagubang sa mga panginahanglan. Nagpasalamat ang LGU Libagon, pinagi ni Mayor Oliver Ranque sa DSWD Field Office 8 o mga barangay officials sa malampusong paghimo sa naasoing kalihukan. O dinhi natapos ang lain sa nga hugda sa atong pagpanaguban sa ngahan sa atong regional head Rian Arinto o sa Philippine Information Agency sa atong mga kaubanan.
Kini si Bong Pidalino magpasalamat sa inyong pagtanaw o pagpaminaw. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras mga kaigsunan, alas 8:59. Oy, impunto alas 9 na sa buntag. Daghang salamat sa atong mga kauban para sa karong edisyon sa atong programa Good Morning Eastern Visayas. Atong pasalamatan, of course, si Ate Daisy Villasard sa Radyo Pilipinas Borongan, Charmaine Perito Balvez sa Radyo Pilipinas sa Calbayog, Micaela Gongora sa DYDC-FM, ug ni Sir Bong Pidalino sa Philippine Information Agency Southern Leyte. Ato nga pasalamaton na sab ang atong mga kaubanan sa ilang mga balitang impormasyon ug sa atong kauban sa subject sa Master Control, atong technician on board si Engineer Noki Parado. Sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa Radyo Pilipinas Sugod sa makausapa kini ang inyong higalag-alagad sa kanginan Robel Bugnos magaingon nga salamat ug maayong buntag kanaton tanan. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng iba pang gastusin ng mga Pilipino kabilang ang system loss charges sa singil sa kuryente habang pinalalakas ang serbisyo